Hello mga stories, welcome back sa another content at hot issue edition sa Reddit mga stories. Ang daming nagkakalabasa sa Reddit dito at meron ding nakahanda ako dito sa video na to na in-address na. Okay, in-address na. So mga stories, meron dito na about dito kay Gio Ong, no? At ito, kung napapansin nyo, may mga bibigay ko sa inyo mga iba't ibang angles dito. Kasi meron dito, ito, katulad nito, ito yung number 1. Video number 1, ito, papakita ko sa inyo. Ano ko na lang. Ito yung video number 1. Oh my goodness. Ayan. Ito yung video number 1 is Gio Ong nasa loob na ang kamay. Okay. So, loading pa. Ay, nako. Okay, so ayan mga stories, no? Nakikita nyo, no, na yung base sa na ginawa yung camera na parang nabaghag itong si itong babae nito. So yun, na si Gio hinag niya ata di umano. Okay, so this is alleged lang. Okay, ito yung camera 2. Okay, ito camera 2 naman. Ito naman yung camera 2. Ang ano man to, Jeong issue another vid. Ito naman ito naman yung camera 2 naman. Ito. Para maging tayo, angle tayo. Okay? So another post kasi sobrang okay, so nahinto ko naman yung mga ibang yung mga ibang netizens pero parang ano ba yan, napakakandiri naman yung ginagawa mo. Well, naiintindihan ko naman sa ganyan. Okay? Ayan. Nababanghang nga. Ayan yung camera 2. Okay? Take note na tinanggal ko yung audio kasi copyrighted. Yun. Okay. Yan yung camera 2. So, yan yung ba. At lastly, ito. Yung okay, so ito naman ang lastly, ito naman yung camera 3. Para ito lastly naman yung camera 3, ito yung malapitan, ito na yun. Okay, so ayan, okay. Ayan na medyo okay. Yan. Okay. Meron pa. May pahabol ako. Isa na lang. One last yan. At ito naman. Gio Ong green flag kuno. Ito. Play. Ito. Ayan. Yung kung napapansin kayo na hinila. So, na part dito sa bandang kanan, hinila siya. Diba? Mga story. So, yun. Yung na compare na parang hinila tapos parang alam mo yun, medyo ang daming angle dito at doon nagsimula ang issue. Ayun, di ba? Ngayon mga stories, ang daming samot-saring mga samot-saring mga reactions sa mga netizens, especially dito sa sa daming sa may nagre-react at medyo na-disappoint yung iba sa mga mostly sa mga fans ni Gio Ong. Ito, take note. Lalo na sa mga kababaihan ay medyo nagalit kay Gio Ong. Kuno. Okay, yung mga stories, so yun yung sinasabi nila ako din sa mga sinasabi. Ito, katulad ng sabi niya dito sa sa etong
comment section na to. Sabi yan dito, new clip spotted. Grabe! How can he do that? While his wife nasa Gedli lang and yung mga anak niya. Diba? Ito, sabi niya, buti na lang hindi ako yung Janice kung hindi nabugbog na kung yung lalaki on the spot. Imposibleng di alam ni Janice yan. Ramdam niya yan. Okay, so ito, sabi niya dito, malamang pinag-uusapan na yan sa loob na as a family. Sorry na lang at public figure ka. Pag-uusapan ka ba din? At hindi kami naniniwala na wala lang yan sa babaeng nandyan sa video. Lakas amas ka din sana. Sinampal mo yung naramdaman mong hinahawakan ka na. Kung may respeto ka sa pamilya niya, hindi yung kulang na lang sa ikaw na mismo magpasok kamay niya. Dalawa lang may kasalanan dyan. Okay, so, ayun. So, ito sabi niya dito. Ha ha ha, tingnan ko, hindi na bago yan sa kanila eh. Normal na kay Gio yung ganyan halata sa galaw eh. Na videoan lang, ngayon nagka-ebidensya. Go with the flow na lang siguro si Janice, kaya dati pa kasi malaki kinikita niya sa vlogs. Okay, so okay. Hindi ko well, this is ito yung nababasa ako din dito sa mga comments. So, hindi natin alam yung pulot dulo. May kasi mayroong mga hearsay yung mga sinasabi dito sa mga comment sections, no? Ako, tinitingnan ko yung mga gusto ko talagang balansehin. So, yan. Okay, so, alright. Well. Okay. Okay. Ayaw nang wag na, di ko na ipopost. Di ko ipopost to. Medyo, medyo related ito sa Coldplay. Ayaw. Nadali na ako sa Facebook sa dati kong Facebook page Ayoko dagdagan pa sa YouTube. Huwag na, ayoko. Sige. Ito sabi niya, first of all, yeah, I've been watching their vlogs for a while na. And in his vlogs, he's portraying a figure of a good father, loyal partner, and a good man of his family. Pero this, I don't get it. Why some of the so-called fans / kamag-anak keep on defending him? It's just sad because their son literally noticed what he did that time that he looked and like pissed off. Yan ang according dito sa mga na mga sinasabi niya dito. Ngayon, mga stories, meron dito first of all, may ko lang dito na okay. Nababasahin ko yung isa sa mga post dito, Lalagay ko lang dito. So, wait. Yan essential ba? Wala. Nasaan yun? Wait lang Ngayon mga stories, ito na yung galing ito kay Like Care Personal Essentials. Ito yung sa So, ilalagay ko na lang dito sa gilid. Sabi na dito, ang linaw-linaw ng video tapos hindi ka nagselos. Kung ako yan, nako. Ang hot naman kasi. Kahit naman sinong malasing, nakakalimutan yung asawa, lalaki is lalaki. At least, nasa paligid lang yung asawa, walang take out. At first, I thought people are just being paranoid. But after watching countless videos from different angles, I feel really sad. I'm a big fan of their relationship. I've always admired their family, especially the way they live their lives and value family time. And what truly convinced me of their good morality was when they adopt men. Kitang-kita how they raise him with so much care, love, and even generosity. Not just material things, but emotionally. Pero for now, kay Gio,
I think kailangan pa rin i-evaluate yung ginawa niya. Kahit okay sila ni Janice. Parang may something off pa rin sa nangyari sa Elio. Maybe Janice and his son just ignore it and enjoy partying rather than make an issue in the public for their reputation, because social media is the bread and butter. We can actually see that his son really cares of his mom. He don't want anyone else touch his mom. And of course, he can also see what is his dad acting. Eyes of Gio can tell. And to be clear, it's not about cheating on Janice kasi that's their manage. That's private issue between spouses. That part is none of our business. The real issue is for me is yung contradiction between what he's been saying sa vlogs versus how he acted in real life. Kasi when you build a platform preaching certain values, people naturally hold you to that standard. So when the actions don't align with the narrative, medyo nakaka-question or disappoint lang. Not cancel level, but more like, well, something doesn't add up. I often watch them. I still believe they're good people overall, but accountability and consistency matter, especially when you're influencing a lot of people. Yan ang according dito sa Life Care Personal Essentials. So, yan yung according dito sa statement dito, no? So, ngayon, okay, mga story. So, meron ditong statement. Ito, galing ito kay Marvin Pavis. Okay. Ito, galing ito kay Marvin Pavis. Ito yun siya. Trending to ngayon kay Gio Ong, di ba? Tsaka yung Koreana, si Jenny. Sige, sasagutin ko kayo. Ito yung totoo. Ano bang karapatan ko magsalita at mag-comment about dito sa issue na to, no? Una sa lahat, guys, si Jenny ay partner ko sa Club Hype, Quezon City. Okay? Koreana na napakagaling makisama. Pag umiinom sa Club Hype, halos lahat ng couch nilalapitan niya, sinasayaw niya, nakikisama siya, na tipong even yung ibang partners namin nga, hindi naiintindihan na nakikisama siya, minsan umiinom siya talaga. And sobrang friendly ng tao na yan, no, si Jenny. And I don't think na may malicious intent or anything. Even ako, kapag kasama ko yung wife ko, ganyan din siya sa amin, dumidikit, nakikisayaw, even sa wife ko, sinasayaw niya, binubuhat niya. Sobrang friendly ni Jenny, no? And I don't think na gagawa sila ng masama or si Gio ang may intention, because una sa lahat, andun yung asawa niya sa harapan. And ako mismo, no, lahat sila, bakit ba kami nasa LU? It's because doon sa Takeover Festival sa La Union, di ba? Nag-produce kami ng isang concert, no? Nandun sila Nick Makino, Heb Abi, sila Glock 9, sila Looney. And kami nila Jenny, syempre, nandun kami. And friend din ni Jenny yung investor, nag-invest din sa Takeover. Ako din, no? Producer din ako, kasama sila Jaire. But ang point ko lang is, si Jenny ay ganun talaga siya. Hindi siya something na may malicious intent, and I think yan may asawa yung tao din, no. Andun nga yung wife ni Gio sa harapan niya, 'di ba? Para lang malaman niyo yung character talaga ni Jenny, very friendly. Pumunta kayo sa Club Hype, makikita niyo na ganoon talaga siya. And Korean yun, iba yung culture niya. Hindi ko siya pinagtatanggol. More like, ano ba yung pagkakilala ko dun sa tao, no? Napakabait naman ni Jenny talaga. Ayun lang, no? Kasi ang dami ko nababasa sa Facebook, mga comment ng tao na hindi naman nila kilala si Jenny, si Gio rin, no? Ang daming mali siya and all. Yun lang. Personal opinion ko lang to, guys, sa pagkakilala ko sa kanya. And si Gio, hindi ko naman talaga personally kilala. Pero si Jenny kilala ko kasi partner ko nga siya sa Hype, eh. Yun lang. God bless. Peace. Okay, so yeah. Si Jenny ang problema, si Gio. Problema talaga. Yung mga stories, so ito ang thoughts ko dito, mga stories. So, wag tayong maging siguro ito'y
katulad yung sinabi, medyo culture yung pinag-usapan dito. Don't get me wrong mga stories ha. Huwag niyo akong mag-aalala, huwag niyo akong huwag niyo akong awayin. So, please lang, okay? Um, Huwag niyo akong awayin. Kung awayin, sige, go ahead lang. Ang sa akin lang dito mga stories, hindi ko cheating's bad talaga. Oo, nakikita ko, naiintindihan ko naman, cheating's bad talaga. Micro-cheating or medyo kahit yung mga pagtingin sa mga naka-bikini dito sa cellphone, titingin lang, micro-cheating na agad eh. Di ba, master? Yun. Ang issue kasi nagiging kasi siya. Itong si Jen, iba yung culture yan. Korean kasi yun. Hindi katulad tayo, medyo kasi tayo, parang iba yung culture natin. Alam mo naman, di ba? Pilipina yung natin, parang culture. Or tapos medyo ewan ko lang kasi hindi ako alam sa mga culture ng Korea eh. Sorry. Kasi hindi ko pala alam yung history ng sa Korea. Kung ganun ba itong mga Korean ng mga Korea. Well, hindi ko masasagot yun. Kasi ang tingin ko, sabi niya dito is siguro masyadong friendly. So, hindi ko alam kung kasi to be honest, hindi ko pa siya kilala si Jenny. Hindi yung si Jenny gumagano iba yun. Okay? At saka yung din of your own place. Hindi yun. Hindi siya. Hindi yun, hindi siya yung gumaganon, Yung gumaganon. Ngayon, hindi yun. Okay? Hindi siya yun. Okay? Iba yun. Ibang Jenny tinutukoy mo. Hindi siya yun. Okay? Ang ko dito is wala naman akong nakikita mali dito. Unless kasi siguro hindi yung katulad kila Meiko, hindi katulad kila Moira, talagang pinapublicize yung mga paghihiwalayan nila. Diba? Siguro lang, parang hindi pinapalabas. Hindi pinapublicize. Siguro, ewan ko lang, sa akin lang. Siguro, sa likod ng camera, siguro nag-away na yan eh. Ewan ko lang, hindi pinapublicize yun. Which is good thing yun, okay? Which is good thing na as a family matter, kailangan pagka nag-aaway, yung sila lang, yung hindi damay yung mga anak, hindi damay yung mga kapatid ng isang mga asawa, yung mga iba mga asawa, hindi inaalam. Kumbaga, yung mag-asawa niya, sila mag-aaway. Even tayo, hindi natin alam eh. Kasi even yung mga post ganyan, meron silang responsibility dan. Hindi na kailangan i-post na, nag-aaway na kami. Hindi ganun. Di ba? Hindi naman nag-aaway yun. Pero, yan ang, yan yung tama lang yun sa ganun na sa issue, magiging baka sabihin, damage control na naman tong si Jeong eh. Hindi na pag-uusapan, ganito. Hindi naman sa ganun. Kinokontrol kasi yung mga, especially sa mga pamilya nila. Especially yung may anak na. Di ba? Mamaya may trauma yan pag yan nagkaharapan na nag-aaway ng mga asawa. For example, may asawa, tapos nakatapat, sa tapat pa na mismo ang anak niya. It's very bad yun. Very bad. Ang sa akin lang kasi, pag if ever meron sila nagkaroon ng issue, nag-aaway sila lang dun. Wala na tayo dun. Okay? Wala tayo sa issue doon. Wag nating na haluan yung marites tayo sa kanila kung nag-away ba o what. Di ba? yan lang ko. So for me, hindi ko nga alam kung nag-away ba to. Hindi, no.
Hindi katulad kila Meiko, kila Moira, hindi rin katulad kay mga ibang celebrities na nag-aaway. Tapos ang issue, naghiwalay. Hindi sana ganoon. Di ba? Kaya ang hirap talaga paging public figure. Especially yung mga Geo fam. Kilalang kilala sa buong Pilipinas. Pati mga OFW kilala na. Kaya ako naman sa akin isa hindi ko na ang masasabi ko lang, problema ng pamilya. Problema ng mag-asawa yan, okay? Yun ko dito. Kaya ako, tama lang na huwag na pag-usapan. Di ba? Bakit pa uusapan yan? Yan lang, di ba? Yan ang masasabi ko. Kasi yan baka sabihin ng iba, pag inabas yun, ay naghiwalay. Ano yung sasabihin ng iba dyan sa isang comment yan? For the clout. Diba? Sasabi ko dito. Yan, sana tayo maging malinaw lahat. Huwag tayo magiging parang self-entitled itong mga comment sections na to na man to, discussing this, andun na tayo. Pero kung if ever mayroon silang problema, sila lang yung may problema yan. Huwag na tayong makisawsaw. Huwag tayong maging marites kung maghihiwalay ba to, ganito. Hindi ganon. Huwag tayong ganon, huwag tayong makisawsaw yung mga problema nila yun, okay? Diba, yan ang masasabi ko dito mga story. So, yan. Sana magiging malinaw ng lahat. Yes. So, yun lang masasabi ko dito. At ito, sabi ko dito, Joe Fan nagsalita na. Lastly, ito na, ilalagay ko dito. Okay, so nilagay sila, okay, so yun, ito. Sabi nga dito, nilagay sila Boss Gio sa DJ booth para iwas dumog. Elevated ang lugar kaya hindi kita sa angle ng video and camera na nakaupo lang siya doon at sobrang sikip ng area. Yung babae, napaka-atras. Parang napaka-atras, ihina. Diba? Kaya parang hawak niya ang babae. Pero, binabalansin lang si Boss Gio yung katawan niya para hindi siya mahulog. Marami po siyang niindang sakit. Lalo na yung mga pilay niya from the accident in a few years back and from his surgeries. Kaya need niya na protektahan sa sarili niya para di man hulog at masaktan. Kita niyo naman siguro kapag nagpapapicture kayo kay Boss Gio, hinawakan kayo para hindi kayo dinikit sa kanya at baka out of balance siya, di ba? Okay. Ayan yung ako din sa ayan yung ako din sa statements niya, no? Okay, yun. So, yun lang masasabi ko mga story. So, sana maayos na itong issue na to. Sana huwag nyo nang palakihin. Medyo sorry, pero naiintindihan ko naman yung mga sinasabi dito sa mga comment sections. This is a true valid naman talaga. Ang sa akin lang is, if ever na magkaroon ng issue, pag-aawayin yung ganito, may pamilya na yun. Huwag nating ilagay sa alanganin na maghiwalay sila. Paano yung bata? Diba? Paano yung bata? Ano naman na malagay sa alanganin yung bata? Iniisip ko yung bata Diba? At ayoko kasi yung parang ipo-publicize yung pagiging issue nila ng mag-asawa. Sa kanila problema na yun. Yun lang yun yung sinasabi ko. Sa kanila na yung problema. Wala na tayo doon, okay? None of our business. Kaya lang kasimple. Yun lang mga story. So, kung gusto yung mga ibang video, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel. And click the notification button sa baba. Thank you and have a great day, stars. Bye!